Amin, basta maniwala ka lang sa Diyos, okay na yon. Kasi naipapakita na namin yung aming pananampalataya sa bagay na yun. Ganun po ba, ate? Ibig niyo po ba sabihin na yung pananampalataya ay palihandang maniwala na walang saligan o dahilan? Parang gano'n na nga. Kasi, di ba, ang Diyos hindi naman talaga nakikita. Sa bagay, may punto ka dyan, Ate Emmy. Pero alam niyo po ba yung kahulugan ng pananampalataya? Tama-tama, Ate Emmy, meron ako dalang Bible dito. Nakaulat kasi yun sa Hebrews chapter 11, verse 1. Sige, Ika, pumasok ka muna sandali. Umupo ka. Ano ba yung papabasa mo sa akin? Ito po sa Hebrews chapter 11, verse 1. Ganito sa akin. Nahiya na. Ang pananampalataya ay ang mapananaligang paghihintay sa mga bagay na inaasahan. Ang malinaw na pagtatanghal ng mga katunayan bagaman hindi nakikita. Ayan, kaya dun sa binasa niyo, Ate Emmy, yung pananampalataya daw ay pagiging tiyak sa mga bagay na inaasahan natin. Kung gayon po, yung pananampalataya ay nakasalig sa tumpak na kaalaman, mga katotohanan na may ibabatay po natin sa tamang pagpapasya. At Ate Emmy, hindi lamang yun basta paniniwala, kundi meron isang dahilan para maniwala. Halimbawa, Ate Emmy, meron po kayong kaibigan. Tapos yung kaibigan na yun, pinagkakatiwalaan niyo po siya. At sa panahon na may problema kayo o sinadanin, alam niyo po na matutulungan kayo ng kaibigan na yun. Kasi alam niyo po na siya ay paulit-ulit ng maasahan. Kaya yung mga sinasabi niya ay talagang tinutupad niya. Ayun. Kaya ganun din po, Ate Emmy, yung pananampalataya na dapat na magdulot ng pag-asa at conviction na salig sa matibay at maasahang patotoo. Kaya, Ate Emmy, meron pong babala yung Biblia laban sa walang salig na pananampalataya na mababasa naman po natin sa Kawikaan chapter 14 verse 15. Pakibasa niyo po ulit. 14:15. Ang sinumang walang karanasan ay nananampalataya sa bawat salita, ngunit pinag-iisipan ng matalino ang kanyang mga hakbang. Ganun din po yung diwa ng sinasabi ng Apostol Pablo sa unang Thessalonica 5:21. Ako naman po yung babasa. Ay ganyan na lang po. Ayan, sabi dito, tiyakin ninyo ang lahat ng bagay, mahawakan kayong higpit sa kung ano ang mainam. Kaya, Ate Emmy, dun sa dalawang tekstong binasa natin, hindi po tinataguyod ng Biblia na yung basta paniniwala lamang sa Diyos, kundi himok dito ang pananampalataya salig sa katibayan. At saka, Ate Emmy, kadagdagan pa, yung pananampalatayang, yung salig Biblia pananampalataya ay taglayon ng ilang tao at na talaga namang naapektuhan nito ang kanilang buhay. Na yun naman po ay sa diwa ng unang Thessalonica chapter 3 verse 2. At kaya, Ate Emmy, kung papansinin mo, kami ay nagbabahay-bahay kasi naapektuhan nito ang aming buhay at nananampalataya kami na sa pangako ng Diyos na gagantimpalaan niya yung kanyang mga lingkod sa paggawa nito. Ayun naman po ay nakaulat sa Hebrews chapter 11 verse 6 bilang paghuling teksto natin. Pakibasa niyo po ulit. Ang pananampalataya ay ang mapananaligang paghihintay sa mga bagay na inaasahan, ang malinaw na pagtatanghal ng mga katunayan, bagaman hindi 11:6 ba? Sorry, 11 mo yung pinasa ko. Ay, ganito sa 6. Bukod yan, kung walang pananampalataya, ay imposibleng palugdan siya ng lubos. Sapagkat siya na lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwala na siya nga ay umiiral at na siya ang nagiging tagapagbigay gantimpala doon sa mga may pananabik na humahanap sa Kanya. Ganun pala yun eh. Ngayon na, maliwanag na sa akin na hindi pala basta paniniwala lang sa Diyos. Kailangan na tayo ay mayroong tunay na pananampalataya na ang Diyos na ay talagang umiiral at siya ay tagapagbigay gantimpala doon sa Kanyang mga lingkod na marunong na humahanap sa Kanya. Ayan, kaya Ate Emmy, nananais ka ba na higit na makilala pa ang Diyos? Siyempre naman. Kung gayon, matutulungan po kayo na kumuha ng tumpak na kaalaman gamit yung kanyang salita ang Biblia. At Ate Emmy, sa paggawa mo ng ganon, ang iyong pananampalataya ay gagantimpalaan.
O sige, bumalik ka na lang sa ibang araw. Total, hindi naman ako maalis dito. Sige ate, Emmy, sasama ko na lang po si Mama. Sure na lang po ulit sa susunod. Okay.